Okay, again, good morning to everyone, ano? Ang kuha natin ngayon talaga is we will create a trading plan out of all those lessons na meron tayo. Still, we don't have a trading plan. Ibig sabihin, wala tayong plano. If we don't have a plan, we plan to fail. Parang gano'n yung ibig sabihin, di ba? So, mag-uumpisa tayong gumawa ng plano. Ano ba yung the first thing na dapat nating ginagawa? And then, as for my observation, napansin ko talagang tuloy-tuloy yung trade nyo kasi gumagalaw yung commission ko. Kita ko gumagalaw. Hindi talaga mapigilan sila, sabi ko, lalo na yung kan. Yung mga baguhan, di ba kayo i-start nyo lang kahapon sa training nyo? Hello, batch 3. Orientation pa lang yon, di ba? Yes, coach. Yeah. Basta kayo, tahimik kayo sa lesson nyo, ha? Basic pa lang yung tinuro ko sa inyo, ha? Hanggang MT5 kayo, ha? Baka, Yes, coach. baka itanong kay coach yung tulad neto, Asian market, London market. Makinig na lang muna kayo na makinig kay coach, ha? Nakakukuha nyo, mate, Team Eugene. Kaya Team Eugene lang muna yung kinuhan ko ngayon. Mate Pass. Good morning, Mate Pass. Magang-maga rin si Mate Pass na nagkon, ano? Si Mate Elvira, no? Okay. Morning, Coach. Yes, Kagigising ko lang. Kaya nga, hindi ko inaasahan na mag-a-attend ka kasi masyadong No, I should have. Yeah. Anyway, Ito yung hanap ko. yes. Another thing na napapansin ko, like for example, yung gold kahapon, nag-sideways. For almost the whole day, nag-sideways siya. Kailan siya gumalaw? Di ba? Yun yung idea. Kailan gumalaw? Bakit gumalaw? And then when the market is moving sideways, ito yung pinakadelikado. Kasi kung nakabay ka, biglang tumaas. Biglang bumagsak. Kung nakasell ka, biglang tumaas. Ganun, sideways. Yun yung critical. And although na naka 0.01 kayo dyan, medyo malakas ding humatak ng kapital yan. Pag hindi mo kabisado yung gagawin. Kung naka-sideways yan, punta ka sa hindi naka-sideways. So, we will add another pair. But the problem is, kailan mo ite-trade yung pair na ito? Di ba yung sabi ko kanina, may 24 hours naman bukas ang market, di ba? So, pwede kami mag-trade 24 hours. Tama ba, mate? Tama ba? Yes, Coach. Yes. Oh. But the problem is, which market ang volatile yung tinitrade mo? Exactly. If nagtitrade ka ng USD JPY, which is JPY is nasa Asian market or the Tokyo, volatile kaya siya ng London and New York? Hindi po. Mataas ang volatility. If nagtitrade ka naman ng GBP and USD during Asian market, gumagalaw kaya as expected? Hindi po. Di ba? If nagte-trade ka during closing time, ano kaya ang posibleng mangyari? Gumagalaw pa kaya yung market o nag-i-start siya mag-flatline? Di ba? Mag-flatline. Yes. Kung meron tayong retailer at saka institusyon, at ang institusyon ay mas marami sa London at saka sa New York, magalaw kaya ang Asian market? Wherein 95% ng volume ng market ay nanggagaling sa institusyon, nagising sila during London and New York at tulog sila ng Asian. What do you expect ang mangyayari sa Asian market? If you are trading GBP USD, Euro USD on an Asian market, what do you expect? Diba? Ngayon ang galaw. Yes. And if naka-sideways ang Asian market because institutions are sleeping during the London and the Asian, and during the closing of New York, matutulog na uli sila. Yan. Diba? Yung isa sa tiya, And yung tatlo sa nanay ha. ang closing ng kuwan ko lang ha,
ang closing ng New York at Asian ay nagdudugtong. Wherein ang closing ng New York, magpa-flat siya at ang opening ng Asian usually nagsa-sideways. Diba? If you have that in your mind, ano kayang pairs ang iti-trade ko during Asian, during London, and during New York? That will be your decision after our discussion. Nakakasunod, mate? Question, mate. Yes, Coach. Question. Any question regarding Asian market? London and New York. Okay. Siguro naman maliwanag ano na kaya dinadahan-dahan ko. Okay. Let's say nasa 1 hour ako. Naka-share yung chart ko, nakikita nyo na, no? Naka-share na yung chart ko, mate. Nakita nyo? Yes, Coach. Okay. Di ba may pinadala ako na cheat code ulit natin. Asian market 1 hour time frame. So let's say nasa 1 hour ako. One hour lang to. Kung bibilangin nyo to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kaya lang, pag nag-chart ka naman, bibilangin mo isa-isang ganon, matrabaho yan. So you will be using crosshair. Crosshair, ayan, crosshair. Gamitin natin yung crosshair. Ayun yung crosshair, ha. Kukuhanin natin siyang pansukat. So, di ba ito yung first hour of the day. Itatapat ko dun yung crosshair. Ito naman yung last hour of the day. Pag sinukat nyo ng crosshair yan, ang lalabas hindi 23, 22 lang. So, kulang na isa. Kaya ang gagawin nyo, pag magsukat kayo dito sa sinundan, magiging 23 na. So, using your crosshair, susukatin mo. Sabi dito is Sydney to Tokyo hanggang alas 4. At yung alas 4 ay pang 11 candlestick. So, sukatin natin. Asan yung, ayan siya. 10. Ito, 11. So, hanggang dito, bukas yung Tokyo. Ayan. Then, London. Ang London naman, bukas daw ng 3 p.m. Kung hawak nyo yung kanyo, ha, yung cheat code nyo. Kung bukas yung London ng 3 p.m., sarado ng 4 p.m. yung Tokyo, di atras kang konti. If it is 11, this is 10. O yun, 10 yung toolbar, crosshair. At least may idea ka na pagdating ng time na to, magbubukas ang London. Magigising yung mga institusyon. Then, gagalaw yung market. Ang tanong lang, paano siya gagalaw? So, dun muna tayo, ha? And then, yung London, bukas siya from 3 p.m. hanggang 11 p.m. So, 11 p.m. is 18 candlestick. So, sukatin natin. So, ibig sabihin, hanapin ko yung 18. Yan. So, ibig sabihin, ito yung candlestick. Ibig sabihin, magmula dito hanggang dito, bukas yung London. Pero magsasara dito. Pagdating naman ng New York, 9 p.m., bukas ang New York, which is the 16th candle. Nung una, hindi ko pinapansin to kasi nga, naiinis ako. Ang dami naman ito, sabi ko. Pero alam nyo, kailangan. If you really wanted to become better trader, you need to be aware of the opening of the market. Pinapunta kayo sa isang tindahan o mall,
hindi nyo alam ang oras ng bukas, di sayang yung pagpunta mo. Di ba? Nag-check ka ng chart maghapon, hindi mo alam yung oras na yon ay pasara na pala, nag-check ka pa din. Hindi mo alam, unti-unti na palang walang galawan, nakatuto ka hanggang madaling araw, gusto kong bantayan, gustong bantayan. Tapos pagdating ng alas 6, tsaka ka makakatulog, tsaka naman gagalaw yung Asian. Without you realizing or the understanding of this, sayang yung mapapagod ka talaga na mapapagod. Okay. So, London is 9 p.m. or the 16th candle of 1 hour time frame. 16. Napin natin 16. 16. Saan? 15. 16. Eto. So, kaya yun yung may dilaw. Yung first yellow is the opening of the London. And the second arrow yellow is the opening of New York. Yan. Okay. So, hanapin natin yung closing ng Tokyo. If ang London ay nag-o-open ng 3 p.m., ito yon. At ang Tokyo ay nagsasara ng 4 p.m., so ito yung sara ng Tokyo. Kahit di na ako magbilang, kita ko na siya kagad. Alam ko, yung London ay nagbubukas ng 10th candlestick at yung Tokyo ay nagsasara ng alas 4 at yung London ay nag-o-open ng alas 3. So, nag-o-overlap sila. And, if New York is nag-o-open siya ng 9 p.m. at ang London ay nagsasara ng 11 p.m., so this is 9, 10, 11. So, ito naman yung ito naman yung 9, 10, 11. Ito naman yung closing. O, di nakakalito. Isang araw. So, gawin natin yung close pababa. Yung open pataas. O, di. Control. Dadrag ko lang ito. Saan na ba yun? 9, 10, 11, 12, 9. Dito ba yun? 9, 10, 11. So, ayan ngayon. Para hindi magalaw yan, i-double click nyo para mawala yung parang dot. Ayun siya. Mate, wala pa naman dito sa kabila. Ito lang para pag-aralan natin what happened. Anong makikita nyo? This is XAUUSD. Diba sabi natin pagka patapos na yung market, nagsa-sideways. Tingnan natin kung nagsa-sideways. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, de, kunin ko ito. Control. Kunin ko to. Control. So, this is the opening of New York. This is the closing of London. Pansinin nyo siya. Ay, sorry. Ayan na pala mismo. Ayan na yung natin, di ba? Ayan na yung dalawang line natin kahapon pa. This is our resistance, daily resistance, and this is our weekly resistance. Dapat nga, nagpalit na tayo nito kahapon eh. Kaso nga lang, bumalik, di ba? Ayun, ito na uli yung price. So, this is now again, resistance. Pero tingnan nyo yung naging galaw ni market kahapon. Di ba? Halos sideways lang. Ayun siya. Medyo lumalabas-labas ng konti. Kaya nga naka-buy kahapon. May buy signal kahapon na lumabas. And then, one of you
Hindi lang isa, may nagtatanong kahapon, sabi, Coach, bakit nag-buy? I really don't know kung ba't nag-buy. Kaya nga lang, kung alam nyo paano nyo proteksyonan yung sarili nyo, di ba, alam ko nag-buy siya somewhere. Saan ba yun? Somewhere here, parang dito. Parang dito yata siya nag-buy kahapon. Nagkaroon ng buy signal dito. And then bumaba, binigyan ng pag-asa, tapos binagsak nung gabi. Yung pag-asa. Di ba? Bumuhos ang ulan. Sana walang masyadong nasaktan sa inyo kagabi dito sa Team Eugene. Kasi alam nyo na nasa loob pa eh. Alam nyo na nasa loob pa. Although na nagkaroon ng breakout, eto, this is not yet a solid breakout. This is not yet a solid breakout. Tapos, lumabas pa to. So, this gives you idea that there's still seller in the market. 1 hour pa lang yan. Eh, paano kung bumaba ka ng lower time frame? Mas makikita mo yan. So, pansinin nyo nag-sideways, di ba? Sideways, ayan. This is the opening of London. So, if you are a retailer, what will you do kung nandito ka? Sell or buy? Under the resistance. Hello, mate. If you are a retailer, what will you do? Buy or sell? Sell. Sell, di ba? So, asa na stop loss mo? Dito. Tama. Tama, mate. Tama. Hello. Wala. Yes. Saan ang TP mo? Most likely, dito sa second. Ito, Support. dito sa kuwan na to. Support, sa support. Sa support. Lalo na kung nag-scalping ka. Ang maganda dito, hindi lang ikaw ang nagsesell. Madami. Bakit? Lalo na nakikita ng marami ito na ito ay strong resistance. This is a weekly resistance, and this is daily resistance, and this is the resistance zone. Hindi kaya yun yung dahilan bakit pinalabas dito yung kwan? Anong tawag natin dito ngayon? SL hunting. O stop loss hunting. Hindi kaya, mate? Di ba? Possible. Yes. Ang tawag yan ay liquidity sweep. Sweep. Hindi sweet ha. Sweep. Yan. Masakit yan. Maraming nasaktan yan kahapon. Diba? Then, after ma-liquidity sweep, anong gagawin ni retailer? Lilipat ng babaguhin to. Eh, sabi mo rin naman, mate, kasi baguhin. Eh. Diba? It will become support. Now, the retailer will start to change yung heart nila. They will start to buy. Tama, mate? Hello? Yes. So, your stop loss is below your support and your TP, pag tumingin ka sa gawing kaliwa, maybe somewhere here. Di ba? Tingnan natin kung meron tayo. O, yun. Kung medyo confident ka pa, dito. And then, eto na yung nangyari, yung kinakatakutan nung kwan. Bumagsak ulit. So, since may buyer na, siyempre, si institusyon o si Big Boss, may buyer na eh. Eh, dito ba kanina, sell? Di ba? Eh, di ba ngayon, may buyer, anong ginawa ng institusyon? Sell. So, ibig sabihin si retailer nagbebenta, si institusyon nagbebenta rin. So, walang gagalaw. So, kailangan may magbenta. Kaya nga, liquidity sweep. The moment na mangyari to, mag-change ng heart sa retailer. Buy. So, if there's a buyer, nag-aabang si seller. Eh,
kakaunti nga siguro yung pera ni retailer, pero ang dami nila. Iisa nga siguro sa institusyon, pero ang dami niyang pera. So, if there's a large volume of buyer, ibuhos niya yan, mangyayari. And this happens on the opening ng London. Ayan, no, medyo nag-sideways. Bakit nag-sideways? Mate, bakit hindi binenta yung pagka-open? Bakit? Tingin nyo, bakit hindi binenta nung pagka-open? Ha, mate? Bakit hindi bumagsak agad? Bakit kailangan mag-sideways siya? It will always happen, nagsa-sideways. Any idea, mate? Asa na ba yung sikwan? Yung Para mag-grab ng liquidity, sir. yes, to create more buyer. Very good. Thank you. Without buyer, kanino niya ibebenta? Pero huwag kayong magagalit sa kanya. Siyempre, diskarte niya sa pera niya yun eh. Ang tanong, ano diskarte natin sa pera natin? Tama ba? Tama ba, wait? Hello? Yes. Minsan kasi pag pinaliliwanag ko to, ang iniisip ng iba, minamanipulate pala tayo. No. Hindi manipulate. It's a skills na dinidevelop mo sa sarili mo. Kasi if you are going to think na minamanipulate tayo, hindi ka na magti-trade. You just need to think like them. At saka pagka ganun ang isipin mo, magne-negative ka. Kailangan positive ka. Uy, ganun pala siya. Di ganun din ako. So the moment na may ganyan, di mo na ako gagalaw. So I know that a lot of retailers na hindi nagpapamentor at nangihinayang magbayad ng 4,000, tama ba? Actually, meron ako isa kasama rito. Nag-deposit siya ng $1,700 just 2 days ago. Pero ngayon natalo siya. Sabi ko, kahirap mo ka akong sabihan, ayaw mo ka akong mag-aral ng tama eh. Kaya lang, natalo na siya. Nandito lang siya sa taas, sa boarding house ko. Tinuturo-turuan ko, kaya lang, may mga ganun talaga. Imagine niyo nandito na ha? Nandito na sa tabi ko. Pero willing siyang to deposit $1,700. Sabi ko, you're willing to lose $100 but you are not willing to, sabi ko, sayang. Sabi ko sa kanya, pansin niyo, medyo ninaan ko yung boses ko. Ayoko rin siya masaktan. So, imagine niyo if you don't know that kind of concept or yung wisdom na yon. If there's a seller, and I'm also an institution and I'm a seller, hindi gagalaw yung market. And if there's a consolidation or a sideways movement, it's a liquidity, creating liquid or a buyer. So the moment na may buyer na ng mga retailers, kaya nga napakaraming retailer ngayon, then the institutions will sell o bibitawan niya yung position niya. So kaya biglang ito ay naging, di ba, resistance is our supply zone. So the moment na maraming supply sa market, mga namamalengke, the price of the is babagsak at nangyari nga. And then come London. London nga ba to? No, New York. Yan. So, si New York, ito, niliquidity sweep niya, dito, pagdating dito, anong gagawin ng retailer? Dito. Sa position 1, anong gagawin niyan? Which is above the support. Imagine niyo support ito. Andito pala yung price. Ito, dito price. What will you do? Approaching the support. Buy. Di ba? Yes, buy. So, si institution ngayon, hindi naman niya mai-discharge lang lahat kaagad eh. Kaya nga, control din yung pagbebenta nila. Bawal din sila magbenta ng isang bagsak na napakalaki. Although na malaki yung binabagsak nila, pero meron pa rin controlled. Kaya they are required to declare yung kanilang kwan. Yun yung COT natin.
Yung COT huwag yung babanggitin yung COT. Basic yun. So, maraming buyer, so, tuloy. Then, nag-open ng New York. Yan. Nag-open ng New York, nag-react siya. Yan. So, nung nagkaroon ng green, anong gagawin ni... nung bumagsak dito, pabagsakin muna natin dito. Nag-buy si retailer, nag-sell si institution sa kanya, so bumagsak ang price. Na-stop loss pa. Ngayon, si retailer magse-sell. Sell. Di ba? Stop loss dito. Dahil nag-sell si institution, bumababa yung market. Pagdating dito, so we are thinking na babagsak na yung market. Biglang nag-react. Dumating si institution ni New York. So, gusto rin niyang magbenta. Institution ni London, nagising si institution si New York. Gusto niya ring magbenta. Paano siya magbebenta kung mababa na? Kailangan tumaas. Pagtaas, stop loss na naman. Pagtaas dito, andito na naman si buyer. Bibili na naman. Mali pala Talagang malakas yung support. Buy uli ako. Sabi niya, wala nga kwan Kaya nga, di ba sabi ko, ito yung time na maraming matatalo. Buy uli ako. Mali ako. Tama yung buy ko kanina. Si institution na naman ni New York, sell na naman. So, yun na naman. Bumagsak na naman. Then, sarado na ang London. Nakapagbenta na si institution. So, medyo, ayan, pinabalik niya pa uli. And then, flat sideways. And then today, ano nakikita nyo, mate? If this is sideways, di ba, nag-move na naman siya sa sideways. Nasusundan nyo, mate? Also, Nasusundan nyo yung concept? Yes, Yes, coach. Okay ba? Mate, pagka kayo, may tanong ako minsan, tapos naghahaha ako sa kwan, natutuwa lang ako kasi nung nakita ko kayo kahapon sa kwan, nakita ko tahimik kayo But I know you know a lot. Tama ba ako? Pwede ka, is it safe for me to say na marami na rin kayong alam compared dun sa talagang dati? yes, coach. So, that's why I'm proud. Kaya natutuwa ako. Kaya natatawa ako. Kasi, and then may style talaga ako na gano'n yung, minsan pag nagtanong kayo, baka mainis ka pag nagtatanong ka sa akin. I'm not answering you directly because I'm trying to, although na hindi tayo magkasama, I'm trying to put your eyes into the answer doon sa tanong mo na ikaw yung makadiscover. Mas mahirap nga yung ginagawa ko kasi pwede ko naman ang sagutin Gina-guide pa kita through messages. Mas mahirap yon. Mas pag sinabi kong, okay ka na, wala ka na magagawa doon Pero yung gina-guide kitang pilit, mas mahirap yon. Mas challenging yon. Imagine niyo hindi lang kayo yung kausap ko. But I'm okay, I'm happy of what I'm doing. Ang inaalala ko lang, baka minsan mairita kayo. Kasi yung iba, tinanong ko na nga, hindi pa sinagot. Sinagot na lang sana. But there's a reason why I'm trying to do that. I want you to develop your critical thinking. Kasi parang andali ng chart, pero ito ngayong dinidiscuss natin. Bago ba to sa inyo o dati nyo nang alam? Sa akin, bago. Bago. Yes. Bago coach. Bago. Yung message mo, hindi ko naintindihan. Kahit pinaliwanag na ni Maymay ba yun? Kaya kung aapurahin ko naman at hindi nyo nakuha, sayang naman yung oras natin pare-parehas. So, walang learning pag ganon. Okay. So, ito na ngayon. Diba, sabi ko, opening ng Asian sideways. London, liquidity sweep. Bakit? Because they know that some of the buyers some of the retailers are selling here and stop loss is here. Creating a sideways to create more buyers so the institution can discharge yung kanyang position. Mas maraming ma-discharge, the more nababagsak yung price.
buyers are reacting to support to buy. Di ba? Tama ba? Then, the institution is more happy because may buyer na naman. And then, once the price crosses the support, it becomes the resistance. Sellers are starting to sell. So, ayaw niya magbenta ng mura. Gusto niya mahal. Then, London, pataasin natin. Sige, o taas. Okay, stop loss. Buyers are now changing their heart. Buy ako, mali ako eh. Sabi ng libro eh. Sabi ng libro, buy on the support. Yes or no? Mate? Yes. Yes, and sell on the resistance. Pero very few books will explain sa inyo yung tinatawag na liquidity sweep. Then the moment na may buyer na naman, okay, London, New York and London, okay, fire. Sabi niya, fire. Ano naman, para lang tayo naglalaro, di ba? Okay, okay ka na, New York, okay na ako, isa pa, yun, sige, tulog na tayo. Si retailer ngayon, naiiwan na nagtataka, ano nangyari? Tapos sideways na naman. And it's a cycle. Ayun, no? It's a cycle. If one not willing to pay for someone to guide them, it will happen to them. This could happen to them. At 8 years na nangyari sa akin. No? Just to discover how important is the candlestick. You already know the importance of candlestick. Better do your own research. You already know what is sweep, liquidity sweep. Better you know what is liquidity sweep. You research. Now you know the Asian market, London market, and the New York market. Better you do your own research. Equip yourself. Kasi hindi naman madidiscuss lahat ng isang bandang bagsak. Like what Mate Pass is doing. She is doing yung mga research niya, like the gap. Whenever there's a gap up, katulad ng nangyari kahapon, di ba? Di ba ito, gap up? Anyone na hindi nakakaintindi about gap up, ano ibig sabihin ng gap up? And gap up and gap down. Yan yung gap window, parang sinatawag nila ng sa western window ang tawag nila diyan. Bintana bukas. So, last Friday, yung price ay nag-close dito. Then, nung Monday kahapon, nag-open dito. So, there is gap between the closing at napakalaki. So, kaya, di ba, umangat, sinara, o yun. Isasara niya yan. Kaya yung iba, kung talagang, dito, pag nakita nila dito, ito, di ba, 1 hour, baba kayo ng lower time frame, bantayan nyo yan, babagsak yan. Babagsak at babagsak yan. Pag nagpakita ng pagbagsak, ito rin. Pero, ito alam na natin to, 'di ba? Yung consolidation, pag lumabas lower time frame. Ito ganun din. Ito ganun din 'yan. Consolidation pag lumabas. Ito ganun din to. Yan. Puro consolidation lang naman 'yan eh. Ito consolidation lang din to. So paulit-ulit lang. So now ito na naman tayo, consolidation. Yan. Dito tayo sa latest. I hope na malinaw na sa inyo yung Asian market. And what to trade during Asian? Bago tayo pumunta rito. What to trade during Asian? Ito. Anong trade nyo rito pairs? Anong mga Dapat nasa yung may Asia? JPY, sir. Ha? Yung may JPY, sir. Yes, AUD. Australia. Ano pa? JPY. New Zealand. Tama? O pwede, sir. Yes. GBP USD. Pwede, pero yun nga, dito sila gising eh. Canada and USD. Pwede rin. Pwede rito. Ang problema nga lang, nagsa-sideways siya. Kaya mapapansin nyo, low volume. So, kung mag-GPP kayo, halimbawa, naiinip kayo sa gold, o dito kayo, at least, alam mo kung anong anong pairs dapat dito. GBP USD, Euro USD. O dito naman, di ba? Halos yan parehas. Kasi minsan, ayaw nag-overlap.
Nag-overlap siya. At saka, this is 9, 10, 11. 11 ng gabi, anong pakiramdam nyo? Nagte-trade ka from 6 o'clock. O kaya naman, nag-opisina ka, umuwi ka, alas 9. May anak pa kayo dito? Di ba wala na? So sa mga nagtatrabaho, if I were you, don't trade hanggat maaari, lalo na kung yung trabaho nyo requires a lot of your presence, don't trade during your working hours. Ayan, no? Kita naman, ano to? 3, 4, 5, 6, 7. O yan. O, nandiyan ka na sa bahay niyan. O, kung nasa trabaho ka, monitor mo lang. Lalo na kung hindi ka managerial. Kailangan talaga nakatuto ka sa trabaho mo. So, pero at least, monitor mo yung kwan. And then now you know that Asian market is sideways. So, why waste your time? Kaya nga, mas pinili kong mag-discuss ngayon. Okay. So, ayan. Naka-sideways siya ngayon. Ngayon na naman. So, kailangan nating hintayin yung, anong oras natin hintayin yung open ng London? 3. Ha? 3. 3. 8 p.m. 3 p.m. Ano? Yes, 3 p.m. Oh. And then, alas 4, sarado ang Tokyo. Tama ba? Asian. Yes, sarado ang Sydney at saka Tokyo. So, because of the Sydney and Tokyo, less volatile because 95% of the market is from the institution. So, ibig sabihin, 5% lang pala to. So, ganun ka low volume to. But this Asian market, nakasama tayo, we are part of the liquidity. So, tayo yung mga binebentahan or, di ba, tayo yung nagbebenta ng mababa, tayo yung nagbebenta na akala natin mahal, no? Mga ganun. So, ngayon, tumatakbo to ngayon. Ito, present ito ngayon. Anong trading plan natin? Buy or sell? Kayo, anong kanyo, mate? Wait Si for the Mate Carol. confirmation. Si Mate Carol, late na. Anyway, nakakwento ha, naka-record to. Naka-record to. Mate Carol, good morning. Late ka na, no? Naka-record naman ito. Yan, yun na nga. Ulitin ko lang, yung list of Gmail nyo para madali ako makapag-copy-paste. Huwag sa sarili nyong messenger. Tulad dito. So, we have to wait for the Asian market. Yan. We have to wait for the Asian market. Minsan yung gold, active din siya ng Asian. Yun naman ang kagandahan ng gold. Kaya lang, nataon na nag-sideways simply because nasa resistance. And tonight, remember high impact news. So, saan ang bias nyo, mate? Anyone? Mate, si Bang Mate Efren, ikaw Bang Mate, anong bias mo? Kaya lang, baka nasa opisina ka, no? Baka busy ka. Sige. Okay. Anyone? Anong bias nyo? Mate Ernie. Chip. Anong bias mo dito? Buy or sell? Uptrend o downtrend? Hello? Ikaw, Jet. Anong bias Di mo? ba pwedeng waiting? Pwede. Pero, Pero- ano yung pero nakikita bias mo? ko, Ano yung ano? nakikita mong pwedeng mangyari? Bullish. Bullish. Bakit? So saan natin? High time frame natin? Bias. Actually, itong impulse na to, saan nagumpisa? Di ba dito? Lagi nyo nga hanapin kung saan nagumpisa yung impulse. And this is considered our buying zone. Seller zone. Kung yung gap, isasara niya, ito, isasara din niya yan. Kung di man isara ng todo, aabutin niya.
Okay, ha? Tingnan nyo, ha? Lalagyan kong box. Yan yung tinatawag na supply zone. Very attractive yan sa mga institusyon. Dito, ayan, palagay nyo dyan. Wala kayang bumibili dyan. Di ba, nag-drop yung price. So, the price now is, anong tawag doon? Mura. So, price here is, de mura. Di kaya pwedeng ipataasin niya uli. Kasi attractive sa kanya to eh. Kasi yung price dito, mahal. Ganyan yung karaniwan. Karaniwan ha, not, maaari namang hanggang dito lang, mamaya, o hanggang dito lang. So, kaya pag nag-retrace yan, bantayan nyo. Diba? Ito, nag-consolidate. Bantayan nyo yung consolidation again. Maaring consolidation na mas maliit, pero consolidation pa rin yun. Ganyan yan. Tapos bantayan nyo yung formation ng candlestick. Kung buyer ang malakas, ano makikita nyo? Sa mga candlestick. Green. Green na, no? Green. Engulfing. So, yung Strong minsan may green candle. buntot. Yung buntot nasaan? Nasa Sa baba, sir. Sa baba. Mahaba, mahigli. Mahaba. Mekle. Maikli. Kung pataas, ang bias natin, di ba? Sell na. Kung ito ay magtutuloy bumaba, this is part of the retracement or the pullback. Tama. Yung may nagtanong kanina, Jet. Jet, Yep. ikaw ba yung nagtanong Oo. kanina? Sabi ko, mamaya na natin sagutin, di ba? O, ito na. Hindi ako makakalimutin eh. Kaya lang, timing natin. Our bias, because this is a strong impulse, bearish impulse, pababa. This part of the consolidation could be part of the pullback. If this is a good pullback supporting this bearish move, ano dapat ang makikita natin dyan? May green. May green. May green. Green, red, green, gray. Yes. Small green. Kung may buntot man, okay lang. Pero remember, if this is a healthy pullback of a bearish move, dapat may mga pula. Mas malaki pa rin yung pula. Kung hindi man, ang buntot niya mahaba sa taas. It gives us the idea of the presence of, buyer or seller? Seller. And then, the moment na nagko-consolidate na siya, consolidate at nag-breakout, hindi ibig sabihin tataas na. It could be another liquidity sweep on the lower time frame. Let's say, nakakuan kayo dito, 1 hour, makikita nyo, isang green, tapos isang pula. Hindi pa naman consolidation. Bumaba kayo ng lower time frame, consolidation yan. And on the lower time frame, if you see a breakout, doesn't mean na tataas, di ba? You have to wait for the pullback and for the rejection and confirmation. Pero since ang bias natin dito bababa, may posibilidad na hindi mangyayari yan. Babagsak. Lalo na kung prior to consolidation, nakikita nyo na may rejection from the seller. Kaya be very observant in every candle. Huwag nyong tandaan yung pangalan. Ang isipin nyo, ano yung context, ano yung pinapaliwanag niya. Kasi kung pangalan, nakakita ka na isang taong malaki, pangalan lang ang alam mo. Pero dito, nakita nyo, malaki yung katawan ng bear. So, dapat, ano yung context niya? Yun ang. And then, wag kaagad pang kalahatan. Isa-isahin nyo muna. Pag nakuha nyo isa-isa, tsaka nyo kuhanin pang kalahatan. Tulad neto. Iisa-isahin ko. Halimbawa, wala pa.
O, tulad nito, bumagsak, ito, seller. Pero ito, dalawa. So, green, o de buyer. Ito, lumiit yung buntot, pero green pa rin, de buyer. And then, biglang lumabas yung pula. Ito. Kasi nga, ano nang meron? Ba't nag-plot? Kaya nga, ba't nag-plot? Anong meron? Anong meron? Mate. Anybody, anong meron? Equal Consolidation. number of buyer and sellers. Meron kasing magsasarang market. Tama ba? Yes, tinudugtong ko na. Kaya lang, kung ibabagsak natin lahat, medyo talagang, nakukan ba kayo? Baka napupuno naman na ulit kayo. Kaya pa ba? Kaya pa. Coach, may tanong lang. Yes, please. Dito sa may una na may yung hammer. Di ba sabi mo, ang seller ang dyan nanalo? Saan ang hammer dito? Saan Kaya gawin? yan dito. Dito sa may opening ng Yan. Dito, ito? Yan, opening yung hammer. Di ba sabi mo, nanalo dyan yung seller? Yes. Kahit green siya. Okay. Yun lang Hindi, inaano ko kasi pag... Yung buntot. Diba? Kaya nga, mas malakas ang kahit na green na Yes, siya. yung buntot, panalo Kasi, seller. di ba, pag inano green. natin na seller, ay green, ay red candle, di ba? Andali mo na, mate. Kaya, Andali mo na, mate. Nakuha ko na yung mo. Yung buntot, panalo'y seller. Tama. Yung green, panalo'y buyer. Kaya okay. nga, they are considering this as indecision kung minsan. Pero whenever- parang kalahatan, Whenever you have a small body, lalo na kung may buntot pa to sa baba, kaya nga, ang nangyayari, isipin mo not only one single candlestick ang ina-analyze ko. Ina-analyze ko yung buntot niya, yung katawan pa niya, tsaka ako pagsasamahin. Parang ito, ina-analyze ko to, di ba? Tapos, ina-analyze ko siya, kaya nagpa-plot kasi yung market magsasara. Wala nang activities. So, kino-correlate ko lang yung isang single candlestick sa mga susunod na candlestick tapos isasama mo na siya. Sa ngayon, nandito pa nga lang tayo eh. Actually, hindi pa tayo tapos. Okay. But the question is, okay, maganda nga yun. At least, we are not just interpreting only the weak, but also the body, and then, pagsamahin nyo. Diba? di ba Minsan, kahapon nagtanong ka yung dalawang candle, yung pinakapula, ito yun. di ba? Saan ba Ang yun? sinagot ko doon, sabi ko, lumalaban yung tag dito, yung seller. Pero sabi mo, strong buyer pa rin. Asan? Dali. Kahapon mo yung minesis mo kahapon. Ano bang time frame yun? Natatandaan ko yung dalawang candlestick na yon, yung tinatanong ko. Kaya lang, ano bang time frame yun kahapon? Diba ganito yon? Diba ganito? Opo, tsaka Tapos magkasunod. indecision niya yung pinakauna. Magkasunod, di ba? Opo. Tapos umangat. Tapos yung Di ba ito itong tinatanong dalawa ko, na- yung nilagyan ko ng ganon, sabi ko. Opo. Oo. Tapos nasa ilalim siya, nasa ibabaw yung Di ba sabi ko, resistance. buyer, di ba? Buyer. Di ba? Pero kulay red. Hindi ito umangat. Bumagsak. Maya-maya, bumagsak na. Tama. Bumagsak po yan. Bumagsak na. Yes. Ito lang yung ini-interpret natin. Ito. Di ba sabi ko, ano ibig sabihin ng buntot? Di ba? Opo. Oo. Hanggang sa nangyari na to, di ba? Dito, buyers in control. Di ba? Buyers in Ayan, control. yun po ang sagot niya. Oo. Pero kung nilagyan natin ng buntot dito, it becomes indecision talaga. Tapos ito talagang akala mo, buyer na di ba? Retracement ito eh. Tapos biglang bumagsak. Tama? Opo. Oo. Kaya nga lang, anong oras na ba nangyayari yan? Time na yon. Kung natatandaan natin. Di ba halos, gabi na yan? Kaya nga sabi ko, tulog na tayo. Sabi ko.
Ako, sabi ko, parang walang pag-asa to. Alam ko, dito yan eh. Dito na yan, somewhere dito yan eh. O dito. Bago tayo natulog, alam ko, nandito na tayo eh. O nandito pa lang. O itatouch na yung blue kagabi eh. O yun, ito nga, itatouch na. Nandito na tayo. Pagkatapos nung matulog, ayun, umangat na, di ba? Ayun, gumano na siya. Sabi ko, kanto. Kasi pasara na nga yung market. Papagod na lang. Pero, ang maganda kasi dyan, may natututuhan pa rin tayo. Okay, sige. Assuming na, ito tayo ngayon. Okay, trading plan. Una nyong gawin, number 1, hanapin nyo yung market structure. Ano ba yung market structure? For example, ito. Bago kayo pumasok sa trade, hanapin nyo yung market structure. This is a candlestick. Pag line chart kayo, di ba kitang-kita? This is the market structure. Last week. And then this is your higher low. And this is the drop kahapon. This is the supply zone 1 and there's another supply zone 2. Pero obviously this is low, break this structure. Kung ito ay nag-close dito kahapon, uptrend pa rin. Pero since nag-break ang higher low, nagkaroon ng new low, di ba? And if this is high, tanggalin ko yung kuwan ha. Tanggalin ko yung box. Nakakasunod, mate? Nakakasunod pa kayo? Yes po. Nag-line chart ako ha. Kasi pag line chart, mas malinis. So, if this is our new low, for an uptrend to exist, you have to have a high, higher high, higher high, higher high, higher high. Low, higher low, higher low, higher low. Not lower low. Ano tong nangyayari na to? Ano yung nangyayari? Nangyayari pa lang ha? Hindi nangyari na. Ano yung nangyayari na to? Ito nangyari na, yung low. Ano yung nangyayari na to? Di ba? Downtrend. Nag-o-open siya ng downtrend. But still, hindi confirmed kasi this is a high and a low. For a downtrend to exist, kailangan magkaroon ng series of high, lower high. Tama. Another lower low. Another lower high. So, ibig sabihin, nasa umpisa tayo ng downtrend kung magkakaroon dito ng lower high. Ulitin ko ha, nasa umpisa tayo ng downtrend kung magkakaroon dito ng lower high. Para magkaroon ng lower high, anong kailangan? Mag-pullback. Di ba? Tama ba, mate? Yes, coach. Tama. So, trading plan. Check nyo yung market structure. That is number 1. Ayan ay trading plan natin, ha? Balik tayo ng candlestick. Nakakasunod pa ba iba? Pero top down muna, coach. O Dali mo na, market araw- structure. araw- Wait, dali. Number 1, market structure. Sulat nyo, ha? Trading plan. Number 2, top-down analysis. Yan. Or bottom up. Tingnan nyo, ha? Ito siya. Ang tanong kasi is, asan nito sa higher time frame? So, instead na top-down, since nandito na tayo sa 1, papataas ang gawin natin. Because we wanted to know, asan ito? Let's say ito ay isang bahay sa Baguio. At ito ay buong Baguio. Asan ito doon sa Baguio? Di ba? Aalamin natin. For that, mag-bottom up analysis tayo. Pabaligtad. O yan. Gusto nating, balik ko ha. Yan. Tanggalin ko.
Gusto ko malaman kung nasan yan. For example, ito. Lagyan natin box. H4. Uptrend ng bias, pero may strong resistance. Kaya siguro bumagsak because of this. Parang kinakausap ko lang yung sarili ko, ha? Isa pa. Daily. Daily. So, kung magka-candlestick tayo, anong tawag nyo dyan? Dyan, sa dalawa na yan. Di ba piercing pattern? Yung mga nagka-candlestick. Piercing pattern, di ba? Tama ba? Although na hindi pa ganun kalalim, yung pagka-pierce niya, yung parang sinaksak niya. Parang ito, sinaksak niya itong bulis. Okay. And then, ayun na, oh. Ayun na, oh, nagre-react doon. Nagre-react yan. Kaya nahihirapan siya because historically, ang daming touches na ito. Ibig sabihin nito, itong price zone na to is very significant. Yun pa, oh. Sideways. Tama ba? Yun pa, oh. Buntot. Although na this is strong, pero nag-react talaga si seller dito. Nireject niya si buyer. And then, ngayon, eto na siya. Kahapon. Bakit green ngayon? Ano yung ginagawa ni green? Ano yung ginagawa ni green? Anong tawag natin dyan, mate? Anong tawag natin dito sa green ngayon? After the strong breakdown, ano to? Retest. Retest or pag retest, i-retest niya to. Actually, parang gano'n. Tsaka ito. Either ito o ito. Or a retracement or a pullback. Pare-pares man lang yan. Okay. Maliwanag. Weekly. So, gano'n din. Sa weekly, very visible na yung seller, di ba? Then monthly. Although your monthly is bullish pa din, pero your weekly, medyo matagal to, your weekly is, this could be a retracement of weekly, a sideways of daily, di ba? Ayan, o. So, if this is, eto na siya, and this is a retracement, if this is a pullback, paano natin masasabi na good pullback siya? Baba tayo ng konti. At least, nagka-idea na tayo. Bakit siya huminto rito? H1. Balik tayo na H1. So, this is a strong impulse. This is supply zone 1. And this is supply zone 2. Pwedeng dito mag-react hanggang dito lang para magkaroon ng lower high. Pero posible ring dumiretso hanggang dito. Kasi kung magko-close yan dito at ito ang high, still this is a lower high. Not unless magko-close sa ibabaw, kahit nasabihin mo konti-konti lang yan, still this is a lower high because this price is very attractive sa mga institusyon. Maaring meron pa silang naiwan na hindi nabenta, kaya babalik doon. Para pag kasi nakita yan ng mga retailer na tumataas, anong gagawin nila? Anong gagawin nila, mate, pag nakita nilang tumataas yan? Di ba? Asian market is consolidation. The moment na mayroong breakout, parang tayo, breakout, pullback,
rejection, confirmation, o buy. O, buy. O, dito. Medyo magdadalawang isip, TP. Tapos, umangkit doon. O, buy. O, TP na naman. O, di ba? Tapos, pinaakyat. Kahit naman sabihin mo nandito yan eh. Lower low pa rin yan. Lower high pa rin yan. Now, you have a buyer. Si institusyon o discharge. Bagsak ulit. Meron ka na ngayong high, low, lower high, then proceed to another lower low. Para mapulfill yung ayan. Diba? Ayan na siya. So, kanina, isang candlestick lang yung ina-analyze natin, pati buntot, pati katawan. Punta tayo ng 4 hours. Napansin nyo ba kung gaano ka-strong to? Mate, napansin nyo? Di ba magkamuka? Oh, ito, from one candlestick, dito, ngayon, di ba meron akong ginawa dito kagabi? Di ba magkamuka? Di ba parang magkamuka din to? Tsaka yun. Inuulit lang, di ba? Di ba ito yung high? Ano to? This is lower Lower low. Ito ano to? Lower high. Lower high. Ito yung bounce na yan. If this is high, pagkumparahin ko yan, which one is higher? Ito, 1 o 2? 2, sir. 2. So this open the window for another uptrend. Oh, uptrend na ngayon. If this is opening a window for an uptrend, baka naguguluhan na kayo, mate. Ano naman to? If this is opening a window for an uptrend, ano to? Retracement. Yes. And baka napupuno na iba. Okay. Pero pagtiyagaan nyo lang kasi uulit-ulitin ko naman. And at the same time, naka-recording to. Okay. Tingnan nyo, ha? Sukatin natin from this low to this high. 'Di ba? Ang bilis, 'di ba? If this is 4 hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hours. 4 hours lang. Nandito na siya. From this price to this price. 'Di ba? So, ganun yung bilis niya. Ganun siya kalakas. Yan. Ayun siya, oh. Ayun. Balik ko sa 4 hours, ha? Pero, nung ibinababa, ayan, oh. Obviously, malayo, di ba? Ayan, oh. Nung ibinaba siya, pinipilit ibaba, ayan siya. Ano yung binalikan? Di ba ito? Dito siya nag-umpisa, di ba? Anong tawag natin dito ngayon? Kung ang nasa taas ay supply zone, ano naman nasa baba? Demand. Demand. Yes. So, hindi na to, di ba? Mapansin nyo, binalik. And then, obserbahan nyo yung characteristic nung candlestick pababa. Bababa ako, dali mo na. Bababa ako, dali mo na. Bababa ako, dali mo na. Bababa ako. So, there is a presence of buyer habang bumababa. Then, nung na-touch yung demand zone, another strong uptrend. Ilang oras, may konting pagpigil, pero di kaya ito parehas lang. So, ibig sabihin, kung bumagsak ito, at bumagsak ito, di ba tumaas?
1 hour. Hindi pa tumataas, pero nagko-consolidate. If titingnan natin yung history na yon, hindi kaya posibleng umangat din ito? Mate? Pwedeng hanggang dito, mag-sideways during Asian. Ngayon, pagdating dito, bawa, nag-sideways na. Pagdating dito, si buyer, si retailer, magse-sell. Stop loss dito. Pagdating ng New York, ng London, liquidity sweep. Sideways, create ng buyer, liquidity sweep, dito rin. London, bagsak. Since ang bias natin ngayon dito is varies, aangat uli, katulad ng ginawa dito, once na na-break ito, tapos, maya-maya, babagsak uli. Just to form the low, high, lower high, lower high, low, lower low, lower low. Nakakasunod, mate? Yes, coach. Nakakasunod pa ba? Yes, coach. Yung iba, mate Elvira Dison, good morning. Nakakasunod, mate? Yes, coach. Yes po. Pag hindi naman masyadong nakakasunod pa, okay lang yan kasi uulit-ulitin ko talaga yan. Yes po, hindi po 100% Yes. pakonti-konti. Pero unti-unti na, no? Unti-unti na. Kasi Opo, dati, kasi hindi nyo naman nadidinig yung institusyon, magbabay. Ba't may ganun? Pero sigurado ako, nagpupunta ka ng palengke, mate. wala Diba? pong knowledge talaga sa Forex pero kinakaya po lahat. Pero I mean, namamalengke ka. So may buyer Yes, and po. seller doon. Pag naikuha natin to, mas magiging madali. Kesa yung, kasi pag binanta, iba kasi tinatandaan nila yung pangalan ng candlestick. Pero okay yun, kaso kulang. You have to understand what the candlestick is saying. I hope na mas kwan na kayo doon. Ako, mas komportable ako doon. Rather than, this is inverted hammer. But what does inverted hammer mean? You know, di ba? Especially kung yung inverted hammer is nasa tamang context o nasa tamang lugar. And then, Mate Emilita Gutierrez, good morning, ma'am. Nakakasunod, mate? Yes po. Yes. Salamat naman sa mga pagtsatsaga nyo, no? Oo. At, most of you naman, kausap ko sa PM pag may mga concern kayo. Nakakausap ko kayo. Si Mate Carol lang, hindi ko masyadong nakakausap. Mate Carol, good morning. Late ka, no? Pero sana nakuha mo ba yung kwan? Hello? Mate Carol? Nakakasunod, Mate Carol? Yes po. Yan. Pagka nag-start yung lesson nyo kay coach, hanggat maaari, yun nga, yung iwasan nyo na merong other na ginagawa para talagang ma-focus nyo. Kasi, it will really, lalo na yung capital nyo, you will be putting your capital at risk talaga. Kasi, syempre, katulad na sinabi niya kahapon, sometimes hindi siya nakakondisyon. So, how could we protect our capital, no? Laging ganon. Si Mate Ernie. Excuse. Kumusta, mate? Nakakasunod pa ba? Hello. Si Mate James. James Pasqua. Kumusta? Nakakasunod? Ayos naman po sir, nakuan lang sa anong tawag doon? Sa consolidation na sweep lang. Oo. Dagdag, ano? Ang gulo lang, kuan, na-discuss. Oo. Unti-unti naman yan. Si Mate Jet. Kumusta, Mate Jet? Dami natunan, coach. Salamat. Marami ka rin kwan eh. Ikaw, yung marami ka rin tanong talaga na very challenging eh. But that is okay. And then, Mate Mercedes Alcantara. Ma'am Mercy. Sir, Yes, ma'am. Kumusta po? Ang lesson natin, nakakasunod ba? yes sir, kahit paano dito sa Buluginan ako.
Okay. So, ang trading plan natin, before kayo mag-enter sa trade is, check nyo yung market structures if it is a uptrend or downtrend. So, just make sure lang nasusunod yung requirements sa high, lower high, ganun. And then, second is, consider yung top-down analysis or the bottom-up analysis. And next, ito yung karamihan na nagkakaproblema. Actually, marami ako nakakausap sa inyo. Yung hindi naglalagay na stop loss. Yan. Maraming maraming hindi naglalagay na stop loss. And then, check your lot size. That is 3, and 4. Next. Tatlo na, yung trading plan natin, next. Di ba meron kayong, meron minsan na, di ba, yan, consolidation, biglang papalo. Di ba minsan hinahabol? Chasing the price or the market. Yan, isa yan. Tanggalin nyo yan, mate. Pagka naiwan kayo. Hintayin nyo yung susunod na trend. Naiwan ka na nabol mo pa. Baka mamaya paglundag mo, nahulog ka. And it always happen na pag umangat, babalik. Guilty. Yes, babalik at babalik. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka naiwan, babalikan ka. Parang tayo, di ba? Pag nagdi-discuss tayo, pag naiwan kayo, may tanong kayo, babalik at babalikan ko kayo. Di ba? Una mong tanong, mate, di ba, yung kanina, good and bad pullback, di ba? Binalikan kita. Kaya pag gaganyan, huwag niyong habulin. Next. High impact news. Marami kang mamaya, di ba? So, maaaring maapektuhan din ito mamaya ng high impact news. Pwede nga gagawin yan mamaya is, paglabas ng high impact news, anong oras yung high impact news? Tingnan natin. Kaya pa ba? Mag-alas 10 na. Pagka meron na kayong gagawin na pwede naman kuha I'm okay. Para lang itong ating recording tuloy-tuloy. If anyone meron kayong importanteng gagawin, okay lang. Naka-record naman to. I-connect natin yung Asian, London at saka sa High Impact News. Tingnan natin kung mai-connect natin. Actually, hindi ko na-check kanina. Ngayon ko lang checkin. If you don't know what is Forex Factory, ito lang siya. Pwede kong ikuan mamaya sa natin sa group chat natin. Paki-remind nyo ako, paki-journal nyo, Forex Factory. July 15, 8:30 CAD. So CAD is New York, di ba? USD 8:30. So ibig sabihin 8:30. Dito sa atin, ha? Si New York, anong oras bukas? Di ba alas 9? 8:30. At 8:30, may high impact news. 8:30. Kung 8:30, posibleng nandito yung price sa taas. Kasi retracement ito eh. Ako, 90% magre-retrace siya. But of course, kung 90% mate, ba't hindi ka mag-trade? But the problem is, this is a counter trend. So, I rather wait since Asian market ito. Baka mamaya, ang galaw nito, ganyan, nainip ako, natulog ako, di ba? Sideways yan eh. So, I rather wait for the 9 o'clock. London, paano kung pumalo yan ng London, mate? Di ba? Volatility? Yes. But again, this is a counter trend. If the counter trend is not in your trading plan, don't trade counter trend. And mate, nakikita namin, nagtitrade ka ng counter trend. Ako yon. Kasi nga, alam ko yung gagawin ko. But for the newbie, I'm repairing this for the newbie. You try to avoid counter trend hanggat hindi nyo pa kabisado. Pag kabisado nyo na, kasi ako pag pumasok, mamaya-maya, wala na ako, mapansin nyo. Kasi, natatakot din ako baka kung biglang bumalik. But, dito, pag naabot ito, this is the start of the new downtrend.
Because this is the impulse, this is a pullback. If it is a healthy pullback, wherein mas maraming red mamaya, I'm becoming more confident that this price will go down. At tingnan nyo to, 1, 2, 3, 4 hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, makamamaya hanggang ganun katagal. So, ibig sabihin, hirap na hirap si buyer ibalik. While the sellers only took how many hours? 4 hours to bring the price from here to here. So, ibig sabihin, ang daming seller. Yun yung strength niya. Okay? So, ibig sabihin, 8:30, 9 o'clock, 8:30, labas ang news. 9. Maghintay ka ng 10. What will happen? Maghintay ka ng mga 9. Tingnan mo dito, consolidation. If the price breakout, ako, baka mamaya, kahit wala ng pullback to, pasukin ko na to. Kasi ilang beses na to. Ilang beses na to. Tapos, eto, break of structure, if it is a healthy pullback, and then consolidation, breakout, baka kahit wala ng pullback, long term na yung mahabulin ko dyan. Kasi, ang next TP niyan ito. Pero gagalaw siya rito. Maggagano, no? Natatandaan nyo to? Tatandaan nyo to? Di ba? Yung may sell dito. Strong din yan. Gaganyan yan dyan. Then, antay ka dito. So, let's say, bumagsak. Andito na yung price. Then yung TP mo, ilagay mo dito. In case. Kasi baka mamaya, mag-continuation sa New York. Okay? So, that is high impact news. Sabi mo, mate, wag mag-trade ng high impact news. Pero yung high impact news kasi, tapos na ng 8:30. So, that is the good thing about, the time. Any question before we proceed to sa isa? Okay, next. Trading too big. Ayun nga, yung lot size pala. Ito pa pala yung lot size. Trading too big lot size. Minsan kasi, nangyayari, tama ka na. Ito na, tama na. Bumagsak. Bumanon. Bumagsak, gumanon pa. Ayun nga, nag-retrace. So, dahil malaki lot size mo, kinabahan ka, natalo ka pa. Inilabas mo early. Lalo na yung mga trading uncontrolled risk from 1%, di ba? If you are $100, your 1% is supposed to be $1. So if you are trading with a stop loss of 100 pips, that is $10. Your 1% is supposed to be $1 and you are trading the risk of $10. So sobra-sobra. Ang ginawa, dinoble pa, 2.01 pa. Sa 0.01 lang, sa $100 na may 100 pips, risky na. Mate, anong gagawin namin? Kaya nga, you go down lower time frame. Go down lower time frame. Kasi kung nagbababa ka ng lower time frame, mas nakikita mo yung galaw. Nababawasan yung risk. Yan yung diniscuss natin ng mga nakarang araw. Next. Don't trade during rollover. Rollover is between, anong oras? 6 a.m. to 7 p.m. Kung hindi nyo na journal ito mabuti, naka-record naman. Kasi bakit? Ang laki ng spread niyan. For some reason, ang laki na spread niyan. Then, next. Anong strategy natin ngayon talaga? Anong pinaka-strategy natin ngayon na nakikita nyo? From smart May traders, anong smart strategy? Anong pinaka-strategy na ginagamit natin? Breakout. Breakout pullback. Breakout retest. Candlestick. Mostly we rely on candlestick. Diba? Candlestick formation, candlestick psychology. Not names, ha? Then we incorporate yung breakout of consolidation. The breakout and the breakdown. Ano pa? The pullback. The rejection and the confirmation.
Di ba? Pinaka-base natin is candlestick, then breakout, pullback, and then the impulse, including the buyers and the seller zone. Kung maisusulat nyo yung mga yan. For example, nagkukan tayo. And then, I'm not thinking about tulad nito, ito. I'm not thinking na ito. Saan kaya ito babalik? Posible. Parang ganun. I'll go down the 4 hours, for example. 4 hours. So, anong reference ko? This area is a continuation. This is the buyer zone. So, ang iniisip ko ngayon, babalikan niya yan. If this is a healthy breakout, a healthy impulse, so what is the healthy breakout? Kailangan, ganon. So, kasi kung merong kumukontrang buyer, ibig sabihin, pwedeng hanggang dito lang yan. Hanggang dito. Pero if there is a large bearish candle, pwedeng butasin niya yan. Katulad nito. Diba? Diretso, diba? Ang layo nito kumpara dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun yung strength niya. And then, from this strategy, nag-shift ka. Wag na lang ito. Yung may mga strategy na indicator, sino mga gumagamit? Yung madaling paaminin, si MatePass. Amin yun. Amin siya kagad yan. Indicator. Gumagamit lang ako, RSI, para Yes. sa reversal. RSI, di ba? RSI, yan, di ba? Tama. Si MatePass, gumagamit siya ng indicator. Maraming indicator si MatePass. May moving average pa siya. Which is the same as me before. Anong napansin nyo? From indicator, bigla kayo nag-candlestick nung una. Anong napansin nyo? Madali ba? Medyo klaro siya. No, I mean, nung una. Nung nagkukan pa lang kayo sa, makuha na kayo sa indicator then suddenly, biglang puro candlestick. Ang dami pang tanong. What really happens? Naging madali ba? Di ba nakakalito? Nakakalito. Yes. Nakakalito. Kasi RSI, lang. Madaling basahin eh. Yes. Kaya ngayong, pero, nung natutuhan ko to, tinanggal ko lahat yung indicator ko. RSI, wala na. Ayun, napapansin nyo, wala, di ba? Mas naging madali para sa akin. When we do jumping from one strategy to another, bandang huli, makukonfuse tayo. Tulad nito, hindi pa natin natetesting yung strategy na to. Jump na naman sa iba. Lalo na yung mga nagwa-YouTube. Mate, nag-YouTube ka rin. Yes, ako nag-YouTube ako. Pero now I know ano yung dapat kong hanapin. Guided ako. Nung nalaman ko na ganun ka-importante yung candlestick, which is the language of the MT4, so what I did is in-enhance ko yung sarili ko sa candlestick. Hanggang sa nakita ko nga si Steve Nissen. Nissen ba yun? Steve Nissen? Siya yung author talaga ng from Japanese candlestick, tinranslate niya into English. Yan. So, kasi noon, maghihintay kami na ilang araw for the replay. Bakit ako maghihintay? Ginawa ko, YouTube ako, candlestick. Nag-YouTube ako. Ano yung tamang context ng candlestick sa resistance, sa supply? YouTube ako. Ano yung mga maling practice paggamit ng candlestick? Ang major challenge lang doon minsan, pagka newbie ka, mahirap ding intindihin. Kaya iba pa rin yung may nagpapaliwanag para sa... Tapos, iba yung may community. Okay, ang ibig ko lang sabihin, don't jump from one strategy to another strategy again and again. Hayaan mo lang matesting mo muna yung strategy mo. And then, every trade is talaga namang hindi mo makukonsidered na laging panalo. So, pag natatalo kayo, huwag kayong magalit dun sa losing trade nyo. Mayroon mga ganon. Kaya nga, how to protect, remember yung pagka halimbawa, nag-trade ka, tulad nito, no? Let's say, bumalik dito. Tapos, dito yung stop loss, dito yung entry mo. Tapos dito lang, meron na kagad na TP. Mas malaki pa yung risk mo kaysa sa TP mo. Don't take the trade. If it is not 1:3 o 1:2, at least, nag-risk ka ng $1, at least manalo ka ng 2. O 1:3. Ibig sabihin lang ba, pag pumasok ka,
let's say, eto yung TP, eto yung entry mo, tapos eto yung risk mo. Dapat, ang entry mo ito, ang TP mo at least nandoon. Pagka sa tingin mo, merong resistance ka agad, wag mo na ituloy. Hintayin mo sumampa doon. Tapos tingnan mo ulit yung risk-reward ratio. Yun lang. And always check for the momentum. Next time, ang pag-usapan naman natin, momentum. Coach, Yes, mate. question, Yes, but please. please don't judge me. No, it's okay. It's okay. What can you say about my strategy? In my practice account, in my Sense practice account, this is just a practice account kasi yung ginagamit ko ngayon. Kasi hindi Practice ako account? nag-demo. Oh, yes, good. So hindi ako nag-demo, but instead of demo, I'm using my Sense account. Mm. So, Yung Sense account hindi, kasi is parang kundin yan eh. Parang demo rin yan eh. Napakaliit yan eh. opo, pero Oh. syempre, parang risk management ko na rin yun para hindi malusaw din yung Yes. practice account. So, my strategy kasi, to be honest, how many times na ako naririnig itong ating, may nagsisinkin sa akin but very, very minimal. Mm. Hindi ko pa siya excuse me, hindi ko pa siya mai-apply na ako lang. Na ako lang ang mag-identify, ako lang ang mag-analyze. So, meaning, may sarili akong diskarte, but hindi kasi ako naglalagay ng stop loss. Hindi ako naglalagay ng stop loss. Scalping din lang ako, Ah. hedging. So, binabangan ko lang. Pero talagang tutok ako. Yes. Ang risk And lang if tutok ako, hindi talaga ako, Mm. kahit saan ako magpunta, dala ko ang cellphone ko. Kasi mas mabilis mag-take profit sa cellphone eh. Yes. Naka-ready lang siya ng close, pipindutin ko na pag nakaumang na. So, what can you say about this? But, kasi ang nangyayari sa akin, wala po akong loss. Hindi ako Yes. naglo-loss, but then nag-float. But so far, so good, wala akong loss. Hindi ko na-encounter ang loss. If it is working on your strategy, okay yon. Meron kasing mga tao na hindi sila nakatutok, especially yung may mga trabaho. Oo nga eh. Oh, yun nga yung magiging ano ko risk. eh. Kaya nga, different strategy applies to a different traders. Kaya iba-iba yung mga traders eh. Ako nga, hindi ako nakakatulog pag may open trade ako. Hino-close ko talaga. Eh, kung titingnan nyo, parang alam ko yung gagawin ko. Pero I really don't want na natutulog na merong trade. And at the same time, hindi ibig sabihin, time will come, some of you will become a better trader than me. Darating yan. Kasi iba-iba yung instinct natin. Dami pang kakainin bigas, coach. Oo, pero darating yon, iba-iba yung instinct natin. May natural talagang magagaling. Meron ngang nagte-trade dito dati. Babae din siya. She don't know what is candlestick, she don't know. Alam lang niya yung tataas bababa. But then hindi siya nag-stop loss. Nakalimutan niya. Hindi pala niya nakalimutan. Biglang nawala ng internet. Yes, that's the problem. Pero Ako naman may backup ako. May backup ako na just in case pumitaw yung internet ko. Na 24/7 akong may data. at least Just in case lang. coming from you. Ako kasi parang hindi ako naniwala na hindi nawala ng internet. Kasi kung nawalan ka ng internet sa bahay, meron tayong cellphone. Yeah, At sa bawat isa ngayon, lahat tayo may data. Di ba? exactly. So, Mm-mm. ang nakita ko doon is, nakalimutan niya na wala siya stop loss. Naging busy siya. So, that is the risk. Kaya, put this into your trading plan or into our trading plan. Yung trading plan naman is gagawin natin our group chat. Then, we will develop a trading plan. The trading plan is just a checklist for you to follow or not to follow. Depende kung ano yung magiging kwan. Pero, sa part mo naman kasi, if you are doing good, you are doing good. Kaya, doon naman sa sinabi mo na parang nahihirapan kang mag-adapt kasi you have your own system. Tapos, yung own system mo, hindi ka natatalo. Tapos, eto ngayon, bago pumapasok, kaya yung own system mo, di ba, ayaw mong bitawan. Kaya nga, may moving average ka, may RSI ka, di ba? Di ba? May BB pa, may Bollinger Band. Yes, may Bollinger Band ka pa eh. So, Trace na volatility. nothing's wrong kasi nga, sabi nga ni Steve Nison I'm not telling you to drop your Western strategy and only focus on the candlestick.
Sabi niya, if you can combine, you can add the good. Ako kinonbine ko, pero nalito ako. Kaya nag-focus ako sa candlestick. I hope ma-adapt ko Yes. to. I'm really trying. I'm really trying in my own, pero hindi ko talaga makuha. Meron pa tayong nakakalimutan ano before tayo mag-end. Ang haba na, no? Pero sana hindi ko nasayang yung oras nyo. Of course not. Okay, ito ang ibibigay ko sa inyo. Di ba yung linisin ko nga ito. Silipin nga natin gold. Ay, hindi pa tayo nakapag GBP USD pala, no? Yung trend laging ganyan. Yan, laging ganyan. Simple lang naman to eh. Yan. Kung nandyan pa rin yan, uptrend pa rin yan. Pero the moment na magkaroon ng break na structure, ayun, Sumina ka. yan uptrend, ganyan yan, di ba? Yan. Yeah. Pero the moment na magkaroon ng another low or break na structure, na break niya to, it's a sign na nag-o-open siya for a sideways or a downtrend. Pagka ganyan, at nagkaroon ng panibagong lower low, yan. Yan siya. Dito pa lang nakakita na kayo ng mga rejection, di ba? Yung halimbawa, dito nagkaroon ng maliit sa lower time frame. Kasi, di ba? Di ba ito, malaki to. Ito pataas to. Yan pataas na yan, meron na naman yan. Trend, di ba? Na maliit. Paano mo malalaman na magre-reverse na yan? Ganun din. Pagka nagganon. So, pag nakita mo yun doon, yung change ng trend na yon, so, pumasok ka na. Pumasok ka na. Kaya, you go to, let's say, this is 1 hour. Mamaya, you go to lower time frame. Silipin mong mabuti, yung pataas niyan, yung pullback. Alam nyo naman na yung healthy pullback. O, pagdating dito niyan at nagkaroon ng ganon, inulit ito, 1 hour ito, inulit ito sa 3 minutes. Iyon na yun. Confirmation na nag-change na ng direction. Nakuha, mate. Nakuha niyo. So, ito. Or, nagkaroon ng, ito pinag-uusapan natin, yung maliit na yan. Pag ganyan. Tapos, biglang nag-consolidate. Tapos, bumagsak. Nag-retrace. Ayun na yun. Kasi eto na yun eh. Oh. Eto na yung pullback. Eto na yung consolidation. Lalo na kung nandito na mamaya sa taas. Sigurado, sir? Mate? Hindi, walang sigurado. Stop loss. Kaya ayaw maglagay na stop loss. So, bantayan. Di ba? Di ba? Mate pass. Bantayan mo. Sabi nga, huwag mo iwan yung cellphone mo. So, Yes, adap coach. lang. Kanya-kanya tayo ng trip eh. Ganun lang naman yan eh. Pag critical, exit. Oo, unang-una, sense yung gamit ni Mate Pass eh. Pag kinompute yun, Very safe ang that size. Very safe at pag kinompute nyo yun, Diyos ko, yung yung computation yan, napakaliit lang ng cent. Actually, parang demo na rin siya. Okay. Ano pa? Sige. Last. Mabilis na lang to. GBP USD. O, yan o. 1 hour. Kahapon, nag-open. Ayan o. Sideways, liquidity sweep. Liquidity sweep. Open ng London. Open ng New York, binagsak. Sarado ang market, flat. Sideways na naman ngayon. May trend line. So, ano napapansin nyo? So, mamaya yan, kung sakali, itatouch niya yung trend line. London. Pagdating ng New York,
or pwedeng kalagitnaan ng London, ibagsak niya yan. Naiinip ka sa gold, lipat ka dito. Nakasunod, mate? Yes, coach. Okay. Ilan pa ba Yes, tayo? yes. 12. Sige. Antibay nyo talaga. Coach, ano yan? GBP? Oh, GBP, USD. Okay. Yes. Di ba? Asian market. I'm not saying na mag-trade kayo na Asian market, ha? Wait for the London. Anong oras? 3 o'clock. So, naka-sideways siya. Pansin niyo, ayun, nagsa-sideways na siya. Asian market, sideways ang GBP. Tulog ang mga IST. Yan. May posibilidad pagbukas ng London, liquidity sweep. Sa taas, liquidity sweep sa baba. Pagdating ng overlap ng New York, pwedeng dali Ayan. Overlap ng New York, pwedeng ng London, liquidity sweep. Liquidity sweep. Overlap ng London, ng New York at saka London, pwedeng bumalik uli ng konti tapos diretso. Remember. Ayan. Ayan siya. Market structure, eto. Top-down analysis o bottom-up, eto siya. Pag itinaas nyo yan, makikita nyo yan. Pataas na pataas, makikita nyo. Merong resistance. And then, magka-bottom up tayo. Ayan, haba niyan kung nasundan, di ba? Haba niyan. Habang trend niyan. Haba ng trend na yan, di ba? Ayan siya. Line chart. So, this is the higher low. This is now the new low. So, anong pwede mangyari? Diba? Pwede mag-retrace uli yan. Ano namin malalaman? Diba? Yun nga. Hintayin nyo magkaroon ng ganon. Break na structure. This is an impulse, ng bearish impulse. So, pwedeng magkaroon ng bullish retracement and then the start of a new trend. Haba yan. Candlestick. Monthly. Ayan, no? Pag yan bumalik, anong babalikan niya? Pag bumalik, ayan, no? Anong candlestick yan? Yung mga candlestick pattern. Ito. Anong tawag natin yan, mate? Robuzo. Bullish, di ba? Bearish engulfing. Bearish engulfing. Ayan, no? Bearish engulfing na yan. Okay. So, hindi naman pwedeng diretsong bumaba, magre-retrace yan. So, eto pa, line chart. Say line chart. Ito. High, high, high. Low, low, low. Ano to? Di ba? It could be another lower low. Monthly na yan. And then, naka-amba siyang bumaba. If this is a retracement of the monthly, para magkaroon ng healthy pullback, kailangan magkaroon ng ganyan. Tama. What applies to your lower time frame applies to your higher time frame. Kaya nga lang, mahaba. Kung masakyan mo to, sukatin natin. 1,042 pips.
If it is $1, $1,042. If it's 0.1, it is $104. Yun nga lang, pagdating kasi sa mga kwan, sa mga forex, tulad ng GBP, hindi ganun katulad sa gold ang galawan. Kaya mas conservative. Even JPY, tingnan nyo. I hope na nakukuha nyo yung concept. JPY, ayaw, gusto nyo mag-trade ng Asian, the JPY. JPY. Ayan yung JPY, tingnan nyo. Ano nakikita nyo, mate? Magmula dito. Diba sideways? Sideways. Yan. So, apply nyo lang yung natutunan. Diba, ayan, impulse na naman yan, Tapos, let's say, umangat. Tapos, nagkaroon ng ganon. Nagkaroon ng breakout na ganon. Tayin nyo. So, this is another opportunity. Euro, ganun din. Or GBP, JPY. Ito, hindi ko pa na-check to. Ayan, ganun din. Coach, Yes. parang ang tataas ng spread ng mga yan. Hindi naman. Kaya nga, once na huwag kang mag-trade nun sa rollover, yun yung 6 to 7. Hindi naman. Ganun, okay lang to. Yun nga lang, kung gusto mong, tinan mo dito, tinan mo yung galaw dito, ayan dito yung time na ito. Ito, USD JPY, tinan mo kaganda niya sa kwan. Even Asian market, tinan mo, asa na ba yung kwan ko? Ayan, even Asian market, ayun, tinan mo. Ay, sorry, monthly pala to. H1. Ayan tinan mo, opening, tinan mo, ganda kagad ng volume niya. Kasi nga, Asia, ayan tinan mo, laki kagad ng kwan niya. Ano ba to, Euro? O GBP, JPY? Ito ka mo yung mataas na spread. Yes, exotic ito. Sorry. Tama ka. This is exotic. Yung mga sa... Malaki yung spread, sir, tsaka kwan. Yung commission nila, sir. Iba yung income sa kwan, sir, sa gold kumpara dito sa currency, sir. At saka maganda sa gold kasi nga, malaki yung volatility. So, ang gawin nyo, use the Asian market to rest. Diba? Ang hirap din nung maghapon tayo nakatingin sa chart. Tayo naman kasi, kaya madalas ako ngayon dahil nga ito sa turo-turo. So, I hope na meron kayong takeaway ngayong araw na to. At ilang oras tayo? 8, 9, 10? 10 o'clock. So, stop ko na yung recording. Please update your